Darating ang araw na ang bawat patak ng luhang idinulot ng lalaking ito ay magiging purong ginto sa aking palad, habang siya ay mamamalimos ng kahit isang sulyap mula sa akin. Ang aking tagumpay ang magiging pinakamabagsik niyang bilangguan, at ang bawat barya na kinuha niya ay babalik sa akin nang may kalakip na interes ng kanyang dangal. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang lasapin ang pinakamaitim na pait ng pagtataksel. Beatrice, patawarin mo ako pero hindi ko kayang ituloy ito. Mas kailangan niya ako dahil sa bata. Ang patasyang mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na bubog na ibinaon sa aking pandinig. Sa loob ng Manila Cathedral, kung saan ang bango ng mga bulaklak ay dapat sanang hudyat ng bagong buhay, tanging ang amoy ng panis na kasinungalingan ang namayani. Nakatayo ako sa gitna ng altar, suot ang isang verawang gown na kasing puti ng aking mga pangarap, ngunit ang lalaking nasa harap ko, ang lalaking nangako ng habambuhay, ay nakahawak na sa kamay ng ibang babae. Si Clarice. Nakasuot siya ng isang simpleng bestido na mumutla at may hawak na panyo habang humihikbi ng walang luha. Isang klasikong biktima, isang master ng panlilinlang. Beatrice, please huwag kang magalit kay Juan Miguel. Pagsusumamo ni Clarice sa pagitan ng kanyang mga peking ubo. Kasalanan ko ang lahat. Masyado lang siyang mabuting tao para iwan kami ng baby ko sa ganitong kalagayan. I know you're strong, Beatrice. Kaya mo naman ang sarili mo, di ba? Pero ako, wala akong sino man kundi siya. Tumingin ako sa mga bisita. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na sumasalakay sa aking pagkatao. Nakita ko ang awa sa kanilang mga mata, ang malisya sa mga labi ng aking mga karibal sa negosyo. Ngunit sa halip na manginig ang aking mga tuhod, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Isang uri ng katuwiran na mas matalas pa sa anumang talim. Walang luhang pumatak. Hindi ko hinayaang makita nila ang kahit isang guhit ng sakit sa aking mukha. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay, hindi para manampal kundi para hawiin ang belo na tumatakip sa aking paningin. Strong, yes I am, Clarice. Ang boses ko ay matatag, walang panginginig, parang telang seda na humihiwa sa hangin. And because I am strong, I don't need a man who makes decisions based on a few drops of tears and a biological accident. Juan Miguel, if you want her, then take her. Consider this my wedding gift for both of you. Nanlaki ang mga mata ni Joao. Marahil ay inaasahan niyang luluhod ako at magmamakaawa. Inaasahan niyang maglulupasay ako sa harap ng altar. Ngunit nanatili akong nakatayo kasing tikas ng mga poste ng katedral. Beatrice, sandali lang, pagtatangka ni Joao, ngunit tinalikuran ko na siya. Hindi ako tumakbo palabas. Naglakad ako ng marahan, bawat hakbang ay may awtoridad. Sa loob ng aking isip, isang orasan na ang nagsimulang tumakbo. May 2 oras na lang bago magsara ang mga sangay ng bangko. May 4 na oras bago maging epektibo ang mga dokumento ng paglilipat ng lupa na ipinagkatiwala ko sa kanya dahil sa tiwala. Paglabas ko ng simbahan, agad kong kinuha ang aking telepono mula sa aking maid of honor na kanina pa nakatulala. Wala nang I do. Trabaho na ang kailangang asikasuhin. Hello, Attorney Santos, I freeze mo ang lahat ng corporate accounts ng Hacienda Esperanza. Ngayon din, utos ko habang mabilis na binubuksan ang pinto ng aking sasakyan. Ang aking puting gown ay sumasayad sa semento, ngunit wala na akong pakialam kung marumihan ito. At tawagan mo ang security sa main office. I want Juan Miguel's access revoked in 10 minutes. No exceptions. Pinaandar ko ang makina. Habang papalayo ako sa simbahan, nakita ko sa side mirror ang paglabas ni Joao at Clarice. Mukhang naguguluhan ang aking dating mapapangasawa. Akala niya marahil ay tapos na ang usapan dahil nakuha na niya ang kanyang kalayaan. Ang hindi niya alam, kinuha ko na ang mitya ng kanyang bomba. Ngunit habang tinitingnan ko ang notification sa aking laptop na nakapatong sa passenger seat, tumigil ang tibok ng puso ko. Isang pulang alerto ang lumitaw sa screen. Ang joint account namin ni Joao para sa pondo ng hacienda, ang perang nakalaan para sa sahod ng mga magsasaka at sa mga bagong kagamitan para sa anihan ng kakao ay nagpapakita ng isang numero na hindi ko inaasahan. 0. Nalimas na ang pondo. At ang transaction record, ginawa ito kaninang madaling araw, 3 oras bago ang nakatakdang kasal. Hindi lang ako iniwan ni Juan Miguel sa altar. Ninakawan niya ang aking pamilya at ang lahat ng taong umaasa sa akin.
Nakahawak ako ng mahigpit sa manibela hanggang sa mamuti ang aking mga buko-buko. Ang amoy ng tsokolate mula sa maliit na piraso ng sample bean na nasa aking dashboard ay nagpaalala sa akin kung ano ang nakataya. Hindi lang ito tungkol sa puso. Tungkol ito sa lupa sa dugo at sa bawat butil ng esperansa na kinuha nila sa akin. You chose the wrong woman to mess with Joao. Bulong ko sa hangin habang pinapabilis ang takbo ng sasakyan. Tumunog ang aking telepono. Isang unregistered number. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Miss Beatrice, nakita mo na ba ang bank statement? Tanong ng isang boses na hindi ko kilala, ngunit tila alam ang bawat sikretong itinatago ko. Hindi lang pera ang kinuha niya, pati ang titulo ng hasyenda na kapangalan na sa iba simula pa kahapon. Napapakit ang aking mga mata. Ang laro ay mas malalim pa sa inaakala ko. Hahayaan ko silang magdiwang sa ibabaw ng mga guho ng aking pangarap habang dahan-dahan kong hinihigpitan ng lubid sa kanilang mga leeg. Hindi sapat na mabawi ko ang nawala. Kailangang makita nila kung paanong ang babaeng tinangka nilang ilubog ay siyang magiging mitya ng kanilang ganap na pagkawasak. Ang bawat sentimo na kinuha nila ay babayaran nila ng luhang kasing pait ng pinakamatandang kakao. Beatrice, bakit ka ba nandito? Sabi ko naman sa'yo, mag-uusap tayo sa tamang panahon. Ang boses ni Juan Miguel ay puno ng pagkabagot, tila ako pa ang nanggugulo sa kanyang payapang buhay. Nakatayo ako sa loob ng kanyang opisina, suot pa rin ang aking wedding gown na tinabasan ko na ang laylayan gamit ang gunting sa loob ng sasakyan. Ngayon ito ay isang matalas at maikling puting bestido na sumisigaw ng digmaan sa halip na pag-ibig. Ang tamang panahon ay 3 oras na ang nakalilipas, Joao. Pero dahil mas pinili mong magnakaw kaysa magpakasal, heto ako. Sagot ko habang dahan-dahang umuupo sa kanyang selyang gawa sa mamahaling balat ng hayop. Nasaan ang pera ng Hacienda Esperanza? Huminga siya ng malalim at iniwas ang tingin. Ginawa ko lang iyon para sa seguridad ni Clarice. She's high risk, Beatrice. Ang stress ng pagbubuntis niya ang mga bayarin sa ospital. You have everything, ang yaman ng pamilya mo, ang talino mo. You are a queen, Beatrice. You can survive anything. Pero si Clarice, she's fragile. She needs me. Ang bawat salita niya ay parang asidong bumubuhos sa aking pagkatao. Ang katatagan ko pa ngayon ang ginagawa niyang dahilan para saktan ako. Ang pagiging malakas ko ang naging lisensya niya para traijorin ako. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, speakerphone. Wow, Hon, nasaan ka na? Ang boses ni Clarice ay gumaralgal, puno ng pilit na hikbi. Sumasakit na naman ang tiyan ko. Natatakot ako para sa baby. Sabi ng doktor, kailangan ko raw ng bed rest at iwasan ng anumang gulo. Please come home to me. Tumingin sa akin si Joao nang may halong pagsusumamo at panunumbat. See, this is what I'm talking about. She needs the money more than the hacienda needs it. Maunawaan mo sana, Beatrice. Utang ko sa pamilya niya ang buhay ko noong nalugi ang tatay ko. I am just paying my debt of gratitude. Utang na loob, at kailan pa naging pambayad ang perang hindi sa iyo? Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng aking hininga sa kanyang mukha, na ngayon ay namumutla sa takot. Ang perang kinuha mo ay hindi lang para sa akin. Para iyon sa sandaang pamilya na nagtatrabaho sa lupain ko. You didn't just betray me, you betrayed your honor. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag at ibinalibag ito sa kanyang mesa. Ang tunog ng papel na humampas sa kahoy ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. Nalaman ko na ang tungkol sa titulo, Joao. Isinangla mo ang lupain ng tatay ko sa isang pribadong nagpapautang. At ang pangalan ng creditor isang dummy corporation na pagmamay-ari ng kapatid ni Clarice. Nanigas si Joao. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay biglang naglaho na palitan ng isang desperadong takot. Beatrice, let me explain. It was just temporary. Mababayaran ko rin yon kapag nakakuha ako ng bagong investor. Wala ka ng oras para mag-explain. Malamig kong sabi habang kinuha ang tasa ng kape sa kanyang mesa. Tiningnan ko ang maitim na likido bago ko ito dahan-dahang ibinuhos sa ibabaw ng kanyang mamahaling sapatos. Ang pait, di ba ganyan ang lasa ng bawat araw mo simula ngayon? Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang tunog ng bawat hakbang ng aking stiletto sa makintab na sahig ay parang bilang ng mga sandaling nalalabi sa kanyang malayang buhay. Hindi ko na kailangang sumigaw. Ang katahimikan ko ang siyang lalamon sa kanila.
Habang pababa ako sa elevator, muling tumunog ang aking telepono, ang misteryosong caller kanina. Miss Beatrice, nakalabas na ang notice. Hindi na sila naghintay ng 48 oras. Sabi ng boses sa kabilang linya. Nandun na sila sa harap ng tarangkahan nyo. Pinatibok ko ng mabilis ang makina ng aking sasakyan patungo sa hasyenda. Ang mga puno ng kakao na nadaanan ko ay tila mga saksi sa aking pagmamadali. Ngunit pagdating ko sa malaking bakal na pinto ng aming lupain, ang aking hininga ay tila nabaon sa aking lalamunan. Isang malaking tarpaulin ang nakadikit sa gitna ng tarangkahan. Ang mga salitang nakasulat doon ay kasing talas ng isang hatol ng kamatayan. Foreclosed, property of the bank, no trespassing. Sa gilid nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan. Si Clarice nakadungaw sa bintana, may hawak na baso ng juice at isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Wala na ang kanyang panghihina. Wala na ang mga peking ubo. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa akin, isang hudyat ng kanyang panandaliang tagumpay. Ngunit ang hindi niya alam, ang selyo ng bangko na nakadikit sa aming pinto ay siyang susi na gagamitin ko para buksan ang impyernong hindi nila inakalang lilikhain ko. Ang bawat butil ng ginto at hiyas na kanilang ninakaw mula sa akin ay magsisilbing panggatong sa apoy na tutupok sa kanilang mga pangalan. Hindi nila alam na ang pagtalikod ko sa altar ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ang simula ng isang pagsugal, kung saan ako lamang ang nakakaalam ng huling baraha. Ang aking dangal ay hindi nakasalalay sa isang lalaking walang paninindigan, kundi sa lupang dinilig ng pawis ng aking ama, na ngayon ay babawiin ko gamit ang aking sariling mga kamay. Sigurado ka ba rito, Miss Beatrice? Ang mga alahas na ito ay bahagi ng kasaysayan ng pamilya nyo. Ang ilan dito ay sinlepa mula sa mga ninuno ni Joao Miguel. Tiningnan ko ang appraisal officer ng auction house nang walang kurap. Sa harap ko sa ibabaw ng itim na pelos na tray ay nakalatag ang mga brilyante esmeralda at ang pinakamamahal kong relos na regalo sa akin ni Joao noong anibersaryo namin. Ang mga ito ay simbolo ng mga pangakong napako. Para sa iba ito ay alaala. Para sa akin ito ay kapital. It's just jewelry, Mr. Lim. Ang mga alaala ay walang silbi kung wala kaming lupang tatayuan. I need the liquid cash within 24 hours. Gawin mo ang lahat para makuha ang pinakamataas na presyo. Ang boses ko ay kasing lamig ng mga batong nasa mesa. Paglabas ko ng auction house bit-bit, ang isang tseke na may 7 digit, hindi ako huminto para magpahinga. Dumiretso ako sa isang tagong mansyon sa Forbes Park upang makipagkita sa nag-iisang tao na makakatulong sa akin, si Don Teodoro. Siya ang hari ng export industry, ang taong kinatatakutan ni Joao dahil sa kanyang impluensya at bagsik. Bakit ko ipagkakatiwala ang aking puhunan sa isang babaeng iniwan sa altar at nawalan ng hasyenda sa loob ng isang gabi? Tanong ni Don Teodoro habang hinihigop ang kanyang tsaa. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa ng bawat guhit sa aking mukha. Hindi ako sumagot gamit ang salita. Inilabas ko mula sa aking bag ang isang maliit na lalagyan. Sa loob nito ay ang aking lihim na sandata, isang piraso ng dark chocolate na gawa mula sa pinakamagandang beans ng Esperanza na hinaluan ko ng katas ng bihirang prutas mula sa aming bundok. Tikman niyo ito, Don Teodoro. This is not just chocolate. This is the soul of my land. 85% purity with a hint of resilience, hamon ko sa kanya. Dahan-dahan niyang kinagat ang tsokolate. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang tamis na may kasamang pait, ang aroma na tila nagdadala sa kanya sa kailaliman ng kagubatan. Doon ko ipinaliwanag ang aking plano, isang bagong tatak ng chocolate na hindi pa nakikita ng mundo, ang Esperanza Dark. Hindi ako humihingi ng awa, Don Teodoro. Humihingi ako ng partnership. Give me the bridge loan to pay off the dummy corporation ni Clarice and I will give you 40% of the global sales. Pagpapatuloy ko. Habang naghihintay ako sa kanyang sagot, isang dumi ng kakao ang napansin kong nasa aking braso, bakas ng aking pagtatrabaho sa bodega kaninang madaling araw. Ngunit sa halip na ikahiya ito, lalong naging matalas ang aking tingin. Ang dumi sa aking balat ay ang katibayan na hindi ako takot lumaban. You have the eyes of your father, Beatrice. He was a fool for trusting Joao's family, but you are something else. Deal kata. Ani Don Teodoro sabay lahad ng kanyang kamay. Paglabas ko ng mansyon, dumaan ako sa isang restaurant sa Makati para kumuha ng kape. Ngunit doon tila sinampal ako ng tadhana.
Sa dulong mesa nakita ko sina Joao at Clarice. Nagtatawanan sila. May hawak na baso ng champagne si Clarice at sa kanyang leeg ay nagniningning ang isang kwintas na familiar sa akin, ang kwintas na dapat ay isusuot ko sa aking reception. Hon, look at this. Sabi ko sa iyo mas bagay ito sa akin kaysa kay Beatrice. Ani Clarice, ang boses ay puno ng kalyo at kayabangan. Masyadong seryoso ang babaeng iyon. Ngayong atin na ang hasyenda, maaari na nating itayo ang resort na gusto ko. Anything for you, Clarice. Hayaan mo na si Beatrice, sigurado akong umiiyak pa rin iyon sa isang sulok. Sagot ni Joao sabay halik sa kamay ng babae. Hindi ako lumapit. Hindi ako naggawa ng eksena. Nanatili akong nakatayo sa dilim pinagmamasdan, ang kanilang panandaliang kaligayahan. Ang bawat tawa nila ay itinatala ko sa aking isipan. Ipon-ipon lang kayo dahil ang bawat sentimong ginagastos nyo ngayon ay may katapat na paniningil na hindi nyo malilimutan. Paalis na sana ako nang may isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong ang humarang sa aking daan. Ang kanyang mukha ay pamilyar, isa siya sa mga dating tauhan ng aking ama na biglang nawala noong pumanaw ito. Miss Beatrice, kailangan nating mag-usap. Bulong niya, ang boses ay puno ng takot at pagmamadali. Hindi lang pera ang kinuha nila sa inyo sa simbahan. Ang pagkamatay ng inyong ama, hindi iyon aksidente. May kinalaman si Joao Miguel sa nangyari sa kanya para makuha ang titulo ng lupa. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang puot na kanina ay apoy na ngayon ay naging yelo sa aking dibdib. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. May dokumento akong itinatago. Dokumento na magpapatunay na pinilit nilang piramahin ang inyong ama bago siya mawalan ng hininga. Pero Miss Beatrice, mag-ingat kayo. Hindi lang sila ang kalaban nyo. May mas malaking tao sa likod ni Clarice na gustong ubusin ang pamilya nyo. Tumingin ako sa paligid. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila naging malabo. Ang bawat tao sa paligid ko ay tila may itinatagong patalim. Sino ang maaari kong pagkatiwalaan kung ang mismong taong dapat kong pakasalan ay ang siyang pumatay sa aking kinabukasan? Ang bawat tagumpay ay may kaukulang halaga. At sa bawat hakbang ko paitaas, tinitiyak kong ang bawat baitang ay gawa sa mga buto ng mga taong nagtangkang humila sa akin pababa. Hindi ako hihinto sa pag-akyat hanggang sa ang rurok na kinalalagyan ko ay maging napakataas na ang tanging makikita nila sa akin ay isang aninong lalamon sa kanilang kaliitan. Ang Esperanza Dark ay hindi lamang isang produkto. Ito ang aking deklarasyon ng digmaan na nakabalot sa ginto at itim na papel. Isang linggo matapos ang pakikipagkasundo ko kay Don Teodoro, ang social media ay naging isang malaking entablado para sa aking pagbabalik. Ang bawat post, ang bawat video ng paggawa ng tsokolate ay dumaan sa aking masusing pagsusuri. Wala nang bakas ng Beatrice na iniwan sa altar. Ang nakikita ng mundo ngayon ay isang babaeng may suot na itim na apron, may matalas na tingin at mga kamay na marunong lumikha ng sining mula sa pait. The response is overwhelming, Miss Beatrice. Sold out ang unang batch sa loob ng 3 oras, ulat ng aking assistant habang mabilis na binubuklat ang mga analytics sa tablet. Ngunit alam ko sa bawat liwanag ng tagumpay, may mga insektong pilit na lumalapit para manira. Hindi nagtagal lumabas ang mga alingasngas. Sa ilalim ng bawat post ng Esperanza, may mga peking account na nagkakalat ng maling impormasyon. Masyadong mahal, hindi naman masarap. Nakaka-allergy ang ingredients nila. Galing sa nakaw na lupa ang mga beans. Napangiti ako ng malamig. Alam ko kung kaninong sulat kamay ito. Clarice. Ang kanyang estilo ay laging marumi, laging nagtatago sa dilim, parang isang anay na unti-unting ngumangat-ngat sa pundasyon. Hindi ako nanatiling tahimik. Sa halip na maglabas ng boring na press release, nag-set up ako ng isang live stream sa gitna mismo ng aming pasilidad. Ang camera ay nakatutok sa aking mukha, walang filter, tanging ang katotohanan lamang ang nagsisilbing ilaw. Good evening, everyone. Simula ko, ang boses ko ay kalmado ngunit may autoridad na hindi matatawaran. May mga kumakalat na balita tungkol sa kalidad ng aming tsokolate. Kaya imbes na magpaliwanag, ipakikita ko sa inyo ang lahat. Mula sa pagpili ng beans hanggang sa laboratory tests para sa purity. Dinala ko ang mga nanonood sa bawat sulok ng aming factory. Ipinakita ko ang mga sertipiko ng organic farming at ang mga test results na nagpapatunay na ang Esperanza ang may pinakamataas na antioxidant content sa buong bansa.
At para sa mga nagsasabing galing ito sa nakaw na lupa, huminto ako at tiningnan ng diretso ang lens, tila ba tinititigan ko si Clarice sa kabilang panig ng screen. Ang lupang ito ay dinilig ng dugo at pawis ng aking ama. At sino mang nagtangkang kumuha nito gamit ang mga peking dokumento at panggigipit. Humanda kayo, dahil hindi lang tsokolate ang inilalabas ko ngayon. Inilalabas ko rin ang katotohanan. Ang bilang ng mga nanonood ay umabot sa 50,000. Ang mga negatibong komento ay natabunan ng mga papuri at suporta. Iyon ang aking unang sampal sa kanila, isang sampal na hindi gumamit ng kamay kundi ng husay at integridad. Samantala sa isang mamahaling condominium sa sentro ng syudad, hindi magkamayaw si Joao Miguel sa pagitan ng pag-iyak ni Clarice at ng mga ulat ng pagkalugi ng kanyang sariling mga investment. Joao, look at what she's doing. Sinisiraan niya tayo sa live stream niya, sigaw ni Clarice habang itinatapon ang kanyang telepono sa sofa. You have to do something. Sabi mo sa akin kapag nakuha natin ang hasyenda tayo na ang magiging pinakamakapangyarihan. Pero bakit tila mas sumisikat pa siya ngayon? Ano ba ang gusto mong gawin ko, Clarice? Inis na sagot ni Joao. Ang kanyang mukha ay halatang puyat at puno ng stress. Ang laki na ng nagastos ko sa mga lawyers para harangin ang accounts niya, pero laging may counter move si Beatrice. At ikaw puro ka shopping, hindi mo ba nakikita? Ang cash flow natin ay paubos na dahil sa mga luho mo. How dare you? Clarice clutched her stomach performing her usual act. Nahihilo ako, Joao. Ang baby, nasasaktan ang baby sa mga sigaw mo. Ganito ka ba talaga nung kailangan mo ako para makuha ang loob ng mga suppliers? Ang bait-bait mo. Ngayong nahihirapan tayo, ako ang sisisihin mo. Napahawak si Joao sa kanyang ulo. Ngayon lang niya napagtatanto na ang babaeng inaakala niyang fragile at kailangan ng proteksyon ay isa palang pabigat na unti-unting lumulunod sa kanya. Naalala niya si Beatrice, ang babaeng kahit kailan ay hindi humingi ng kahit ano, ang babaeng laging may solusyon sa bawat problema, at ang babaeng tinalikuran niya para sa isang ilusyon ng pag-ibig. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang balik ang magaganap. Kinagabihan habang tinatapos ko ang huling inventaryo sa aming main warehouse sa hacienda, isang kakaibang amoy ang humalo sa bango ng kakao. Isang amoy na hindi dapat naroon. Amoy ng gasolina. Bago pa ako makakilos, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa aking paningin mula sa labas ng bintana. Ang mga orange na dila ng apoy ay mabilis na gumagapang sa mga tuyong dahon at sa dingding ng bodega. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa kahoy ay tila isang babala mula sa impyerno. Miss Beatrice, lumabas na kayo riyan, nasusunog ang bodega, sigaw ng isa sa aking mga security guards. Tumakbo ako patungo sa vault kung saan itinatago ang mga mother seeds, ang mga butong nakuha pa mula sa orihinal na puno ng aking ama. Kung mawawala ito, mawawala ang kaluluwa ng esperanza. Habang ang usok ay unti-unting bumabalot sa aking paligid, naramdaman ko ang init na tumutupok sa aking balat. Nagawa kong bitbitin ang maliit na metal box, ngunit sa aking pagtalikod, isang pamilyar na anino ang nakita ko sa labas ng naglalagablab na pinto. Isang lalaking nakasuot ng jacket mabilis na tumatakbo patungo sa sasakyang naghihintay sa kanya. Isang sasakyang alam kong pagmamay-ari ni Joao Miguel. Sa gitna ng panganib, hindi ako natakot. Ang tanging naramdaman ko ay ang muling pag-init ng aking dugo. Sinunog niyo ang aking bodega, fine. Susunugin ko ang buong mundo niyo. Sa bawat abo na nalilikha ng inyong puot, nagtatanim ako ng binhi ng aking paghihiganti. Akala niyo ba ay matatapos ang esperansa sa isang mitya ng apoy? Nagkakamali kayo. Ang apoy na ito ang siyang maglilinis sa lupain ko mula sa inyong mga bakas, at mula sa mga uling na ito, itatayo ko ang isang kahariang hinding-hindi nyo na maaabot. Ang pait ng usok na ito ang magiging pinakamatamis kong tagumpay. Lumabas ako mula sa naglalagablab na bodega, yakap ang metal na kahon ng mother seeds. Natila ba ito ang aking sariling buhay? Ang aking mukha ay puno ng uling, ang aking buhok ay amoy sunog, at ang laylayan ng aking bestido ay tostado na. Ngunit nang makalabas ako sa gitna ng usok, hindi ako humagulgol. Tumingin ako sa paligid, sa aking mga manggagawang takot na takot, at sa mga bumberong pilit na inaapula ang galit ng apoy. Miss Beatrice, salamat sa Diyos, ligtas kayo. Sigaw ni Mang Nano
ang pinakamatandang magsasaka sa hasyenda. Huwag niyo na pong isipin ang mga gamit ang mahalaga, ay buhay kayo. Hindi lang ako ang mabubuhay mangnano. Ang boses ko ay kasing tigas ng bakal walang bakas ng panghihina. Lahat ng nasunog dito babalik ng mas malaki at mas matibay. Iligtas niyo ang lahat ng pwedeng isalba. Huwag kayong hihinto. Habang abala ang lahat lumapit sa akin ang aking head of security. May hawak siyang isang maliit na bagay na nakabalot sa plastic. Isang lighter na may pamilyar na disenyo, isang customized na lighter, na ako mismo ang nagregalo kay Joao Miguel noong nakaraang Pasko. Nakita po namin ito sa likod ng main generator, Miss Beatrice. At ang dashcam ng delivery truck na nakaparada sa labas, nahuli ang plaka ng sasakyang tumakas. Gaya ng hinala niyo kay Joao Miguel ang sasakyang iyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala mo ba ay naging matalino ka na Joao kinabukasan? Sa gitna ng ingay ng lungsod nagaganap ang isang mahalagang board meeting sa kumpanya ni Joao. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang mga huling investors na huwag siyang iwan sa gitna ng kanyang pagkalugi. Ang silid ay puno ng mga lalaking nakasuot ng mamahaling terno, lahat ay duda sa kakayahan ni Joao. I assure you gentlemen, ang pansamantalang setback na ito ay malalampasan natin. Ang Hacienda Esperanza ay nasa ilalim na ng aming kontrol at hindi natapos ni Joao ang kanyang pangungusap nang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Pumasok ako. Hindi ako nag-ayos ng husto. Suot ko pa rin ang puting bestido na may mantsa ng abo at putik ang aking mga braso ay may mga galos mula sa kagabi. Ang aking hitsura ay isang matinding insulto sa kanilang malinis na paligid. Beatrice, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Joao habang mabilis na tumayo. You can't just barge in here, may meeting kami. Itutuloy mo ang pagsisinungaling sa kanila, Joao. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa, bawat hakbang ko ay nagiiwan ng bakas ng abo sa puting carpet. Gentlemen, ang lalaking ito ay hindi lang magnanakaw ng lupa. Siya rin ay isang arsonista. Ibinagsak ko ang plastic na naglalaman ng lighter sa ibabaw ng mesa, kasunod ang isang tablet na nagpe-play ng video ng kanyang sasakyan na tumatakas mula sa nasusunog kong bodega. Ang katahimikan sa silid ay tila ba isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang lahat. Sinubukan niyang sunugin ang aking kabuhayan kagabi dahil alam niyang natatalo ko na siya sa merkado. Ang tingin ko ay nakatutok kay Joao na ngayon ay tila basang sisiw na hindi makapagsalita. And for your information, Joao, the fire insurance I signed yesterday, it covers double the amount of the damage. In short, you just gave me the capital to build a factory twice as big as the old one. Salamat sa tulong mo. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Joao. Ang mga board members ay nagsimulang mag-alsa. Isa-isang nagalisan at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyan. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumapit ako sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Huwag kang mag-alala, Joao. Hindi pa yan ang pinakamasakit. Magkita tayo sa korte. Paglabas ko nakita ko si Clarice na naghihintay sa lobby, halatang balisa. Nang makita niya ako, agad siyang nagpanggap na naghihina at humawak sa kanyang tiyan. Beatrice, bakit mo ginagawa ito? Papatayin mo ba ang baby ko sa stress? Sabi niya sa kanyang pa-victim na boses. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at may ipinakita sa kanyang isang litrato. Isang medical record na nakuha ng aking private investigator mula sa clinic na pinupuntahan niya. Stress o takot dahil nalaman ko na ang totoo, inilapit ko ang screen sa kanyang mukha. Ang galing ng acting mo, Clarice. Pero ayon sa record na ito, nanganak ka na pala ng isang cyst 3 buwan na ang nakalilipas at baog ka na pagkatapos ng operasyon. Walang baby, Clarice. Isang malaking kasinungalingan lang ang lahat. Namutla si Clarice. Ang kanyang panginginig ay naging totoo na sa pagkakataong ito, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa takot na ang kanyang pinakamalaking alas ay naging abo na rin. Ano? Paano? Nauutal niyang sabi. Ang pait ng katotohanan, di ba parang tsokolate ko? Sabi ko bago siya nilagpasan ng may ngiti ng tagumpay. Walang masasakit pa sa katotohanang ang lahat ng isinakripisyo mo ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Ang bawat luhang inalay mo, ang bawat dumi na tinanggap mo para sa isang taong akala mo ay kailangan mo ay isa palang patibong na ikaw mismo ang gumawa. Ngayon habang pinapanood ko ang pagguho ng kanilang mundo,
Nararamdaman ko ang lamig ng katarungan, isang lamig na mas masarap pa sa anumang yakap na naranasan ko noon. Wow, makinig ka. Hindi totoo ang nakalagay sa papel na iyan. Binayaran lang ni Beatrice ang doktor para sirain tayo. Ang tinig ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanilang marangyang condominium, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang epekto ang kanyang mga hikbi. Nakatayo ako sa labas ng kanilang pinto. Dala ang aking abogado at 2 pulis. Hindi ko kailangang pumasok para malaman ang nangyayari sa loob. Ang bawat sigaw ni Joao ay sapat na para basahin ang kwento ng kanilang pagkawasak. Binayaran. Beatrice showed me the official hospital seal. Clarice, pumasok ako sa banyo kanina at nakita ko ang mga napkin na itinago mo sa ilalim ng lababo. 3 buwan na tayong nagsasama, pero bakit may cycle ka pa rin kung buntis ka? Ang boses ni Joao ay basag puno ng puot at matinding kahihiyan. Narinig ko ang tunog ng isang basong nabasag sa sahig, ang matalim na pagtama ng bubog sa tiles ay tila hudyat ng katapusan. Pagkatapos ay ang katahimikan, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Dito ko naisip gaano kaya kasakit para kay Joao, na mapagtanto na ang babaeng ipinalit niya sa akin ay isang huwad na biktima. Na ang baby na sinasabi niyang dahilan ng pag-iwan sa akin sa altar ay isang katang-isip lamang. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Nakita ko si Joao na nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang ulo, habang si Clarice ay nakaluhod sa kanyang harap, pilit na humahawak sa kanyang mga binti. Beatrice, bulong ni Joao nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay mapula, bakas ang kawalan ng tulog at ang bigat ng katotohanan. Patawarin mo ako, naniwala ako sa kanya. Akala ko, huwag kang hihingi ng tawad sa akin, Joao. Ang pagpapatawad ay para sa mga taong nagkamali ng hindi sinasadya. Ang ginawa mo ay isang pagpili. Ang boses ko ay kasing talas ng labaha. Tumingin ako kay Clarice na ngayon ay nakatingin sa akin ng may purong galit. At ikaw, Clarice, ang galing mong artista, pero ang script mo may butas na. Ibinigay ko ang senyas sa aking abogado. Inihahain namin ang kasong estafa at falsification of public documents laban kay Clarice Santos. At para sa iyo, Joao Miguel, ang kasong arson at qualified theft sa pondo ng Hacienda Esperanza. Ang mga pulis na nasa likod ko ay nandito para samahan kayo sa presinto. Hindi niyo ako pwedeng ipakulong. Sigaw ni Clarice, mabilis siyang tumayo at nagtangkang tumakbo patungo sa silid, ngunit hinarangan siya ng mga awtoridad. Ang kanyang magandang mukha ay nangiwi sa galit, ang lahat ng tamis ay naglaho na palitan ng isang halimaw na desperadong makawala. Joao, gawin mo ang lahat, iligtas mo ako, ta. Pagmamakaawa ni Clarice, ngunit nanatiling nakatulala si Joao sa sahig. Wala na siyang maililigtas, Clarice, dahil pati ang kumpanya niya wala na rin, dagdag ko. Kaninang 8:00 ng umaga binili ni Don Teodoro ang lahat ng utang ng iyong kumpanya, Joao. At dahil hindi ka makabayad ang lahat ng iyong assets kasama ang condominium na ito, at ang mga sasakyan mo ay nasa ilalim na ng pamamahala ko. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Joao. Ang huling piraso ng kanyang dignidad ay tuluyan ng nadurog. Pinanood ko silang kapwa-pusasan at ilabas ng gusali. Ang bawat hakbang nila sa hallway ay sinasabayan ng mga flash ng camera mula sa mga reporter na kanina ko pa tinawagan. Ang hiya na idinulot nila sa akin sa simbahan ay ibinalik ko sa kanila ng 100 ulit sa harap ng buong bansa. Habang naglalakad ako pabalik sa aking sasakyan, naramdaman ko ang isang malalim na ginhawa. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, isang itim na envelope ang nakita ko sa itaas ng aking dashboard. Walang pangalan ng sender, tanging isang maliit na selyo ng isang lumang pamilya, ang pamilya ng aking ama. Binuksan ko ito nang may panginginig sa aking mga daliri. Sa loob ay may isang lumang litrato ng aking ama kasama ang isang lalaking hindi ko kilala, ngunit may hawak silang isang kasunduan na may petsang bago pa ako ipanganak. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mensahe. Ang tsokolate ay hindi lang negosyo, Beatrice. Ito ay isang sumpa na kailangang tapusin. Ang pumatay sa tatay mo ay hindi lang si Joao Miguel. Hanapin mo ang lalaking nasa larawan. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Akala ko ay tapos na ang lahat nang maipakulong ko sina Joao at Clarice. Akala ko ay ito na ang rurok ng aking paghihiganti. Ngunit ang misteryong ito ay tila isang bagong pintuan na bumukas patungo sa isang mas madilim na katotohanan. Sino ang lalaking ito
At bakit tila pamilyar ang kanyang mga mata? Tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Don Teodoro. Beatrice, kailangan nating mag-usap. May nalaman ako tungkol sa background ni Clarice na hindi mo pa alam. Hindi siya basta-bastang babae lang mula sa probinsya. Napatitig ako sa kawalan. Ang bawat sagot na nahanap ko ay nagbubunga ng mas maraming katanungan. Ang laban na akala ko ay patapos na, ay nagsisimula pa lamang pala. Sa mundo ng mga tuso, ang bawat ngiti ay may nakatagong patalim at ang bawat luhang inaalay ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa mga hindi nag-iingat. Akala ko ay natapos na ang laban nang maipakulong ko ang 2 taong nagtangkang sumira sa akin. Ngunit sa likod ng bawat anino na aking napatumba, may isang mas malaking halimaw na naghihintay sa dilim, isang kaaway na hindi gumagamit ng dahas, kundi ng kasaysayan at mga lihim na baon na salimot. Nakatitig ako sa lumang litratong hawak ko habang ang aking sasakyan ay bumabaybay sa gitna ng ulan patungo sa opisina ni Don Teodoro. Ang lalaking kasama ng aking ama sa larawan ay may mga matang tila may binubulong na babala. May suot siyang singsing na may kakaibang simbolo, isang dragon na nakapulupot sa isang butil ng kakao. Miss Beatrice, nandito na tayo, wika ng aking driver na nagpabalik sa akin sa realidad. Pagpasok ko sa opisina ni Don Teodoro, hindi ko nakita ang karaniwang masayang bati ng matanda. Sa halip, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng bintana, hawak ang isang baso ng whiskey at nakatingin sa malayo. Don Teodoro, anong nalaman niyo tungkol kay Clarice? Diretsahan kong tanong habang inilalapag ang aking bag sa mesa. Humarap siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Beatrice, si Clarice Santos ay hindi lang isang simpleng babae na naghangad ng yaman. Ang kanyang tunay na pangalan ay Clarice Valderrama. Siya ang anak sa labas ni Antonio Valderrama, ang lalaking nasa larawang hawak mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Si Antonio Valderrama, ang pinakamalaking karibal ng aking ama noong unang panahon, ang taong balita ay nawala na sa bansa matapos ang isang malaking iskandalo sa industriya ng kakao. Ibig sabihin, ang pagpasok niya sa buhay ni Joao Miguel ay hindi aksidente. Tanong ko, ang aking boses ay puno ng katuwiran. Plano ang lahat, Beatrice, sagot ni Don Teodoro. Ginamit ni Antonio ang sarili niyang anak para pasukin ang buhay niyo. Ang layunin nila ay hindi lang ang Hacienda Esperanza, kundi ang makuha ang formula ng iyong ama, na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Ang formula na sinasabing makakapagpabago sa lasa ng tsokolate sa buong mundo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ginamit ni Clarice ang kanyang katawan, ang kanyang acting, at ang kanyang dignidad para lamang sa isang formula. At si Joao Miguel, isa lang siyang kasangkapan, isang hangal na nagpagamit sa isang laro na hindi niya naintindihan. Kung ganoon kailangang maghanda para sa International Chocolate Expo sa Singapore, wika ko ng may determination. Doon lalabas ang lahat ng mga Valderrama. Doon ko sila haharapin. Ngunit Beatrice, mag-ingat kan, babala ni Don Teodoro. Si Antonio ay hindi gaya ni Joao. Wala siyang konsensya. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Paglabas ko ng opisina ni Don Teodoro, isang itim na van ang biglang huminto sa harap ko. Bumukas ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang sumilay. Si Clarice, ngunit wala na siyang posas. Wala na ang suot na damit presinto. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang terno at may suot na mamahaling salamin. Akala mo ba ay ganoon kadali akong maikukulong, Beatrice? Pang-uyam na boses ni Clarice. May mga taong mas makapangyarihan kaysa sa mga batas mo. Ang pagkakakulong ko kanina ay isang palabas lamang para makalabas si Joao sa eksena. Ngayon, ang totoong laban ay magsisimula na. Pinalabas ka ng tatay mo. Malamig kong sabi, hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Ang lalaking nagturo sa iyong maging isang kasangkapan. Huwag mong banggitin ang pangalan ng ama ko. Bulyaw niya, ang kanyang mukha ay nangiwi sa galit. Sa Singapore, Beatrice, doon mo makikita kung paano namin dudurugin ang huling bakas ng esperanza. At sa pagkakataong iyon, wala nang Don Teodoro na magliligtas sa iyo. Mabilis na umalis ang van, nag-iiwan ng usok na humahalo sa lamig ng ulan. Nanatili akong nakatayo sa gilid ng kalsada, hinahayaan ang bawat patak ng tubig na dumaloy sa aking mukha. Sa halip na mangamba, naramdaman ko ang muling pagbangon ng aking galit. Pagbalik ko sa aking sasakyan, may nakita akong isang maliit na box sa ibabaw ng upuan.
Binuksan ko ito. Sa loob ay may isang tuyong bulaklak ng kakao at isang sulat na may isang salita lamang hiya. Isang pananakot. Isang babala na balak nilang ibalik sa akin ang kahihiyang naranasan ko sa simbahan, ngunit sa mas malaking entablado. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking head of marketing. Simula ng Operation Bittersweet. I want the most aggressive global campaign for Esperanza Dark. Ngayon din, at ihanda ang aking flight sa Singapore. We're not just attending the expo, we're going to own it. Ngunit sa aking pag-upo, napansin ko ang isang bagay sa aking salamin sa loob ng sasakyan. Isang pulang tuldok ang dahan-dahang gumagalaw sa aking dibdib, isang laser mula sa isang sniper na nakatutok sa malayo. Hindi ako gumalaw. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isip ay nananatiling kalmado. Alam kong hindi nila ako papatayin dito. Gusto nila ang formula. Gusto nila ang aking pagbagsak sa harap ng maraming tao. Dahan-dahan kong inabot ang aking bag kinuha, ang isang piraso ng aking tsokolate, at kinagat ito habang nakatingin, nang diretso sa direksyon kung saan nanggagaling ang laser. Ang pait ay tila nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Subukan nyo, bulong ko sa hangin. Ang bawat hakbang sa lupang hindi mo kinagisnan ay parang paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Isang maling galaw at lalamunin ka ng kailaliman. Ngunit para sa isang babaeng nanggaling na sa impyerno ng pagtataksilang Singapore, ay hindi isang banyagang lungsod, kundi isang malawak na arena kung saan itatampok ko ang huling yugto ng aking pagbangon. Hindi nila alam na ang bawat banta sa aking buhay ay nagsilbing apoy na nagpatigas sa aking kalooban hanggang sa maging kasing tibay na ito ng diamante na hindi kayang tulasin ng kahit anong init. Ang hangin sa loob ng Sands Expo and Convention Center ay malamig amoy mamahaling pabango at ang matapang na aroma ng pinakaprestihiyosong tsokolate sa mundo. Suot ko ang isang terno na kulay hating gabi, ang bawat tahi ay sumisigaw ng kapangyarihan at pagtitimpi. Hawak ko ang baso ng malamig na tubig, pinapanood ang dambuhalang booth ng Imperial Cocoa na pagmamay-ari ng mga Valderrama. Ito ay matatagpuan eksakto sa tapat ng aking hamak, ngunit eleganting booth ng Esperanza Dark. Beatrice, you look overworked. Masyado mo namang siniseryoso ang maliit mong negosyo. Ang boses na iyon ay parang kiskis ng kalawang sa pandinig. Humarap ako at nakita si Clarice. Nakasuot siya ng puting gown na puno ng kumikinang na bato, tila ba isa siyang anghel na bumaba sa lupa. Kasama niya si Antonio Valderrama, ang lalaking may mga matang kasing lamig ng bangkay. Overworked is better than overacting, Clarice. Sagot ko ng may tipid na ngiti. Tumingin ako kay Antonio. Mr. Valderrama, sa wakas ay nagkita rin tayo, ang lalaking nasa likod ng mga anino. Ang iyong ama ay isang mahusay na magsasaka, Beatrice. Ngunit hindi siya marunong makipaglaro sa mga higante. Ang boses ni Antonio ay malalim, bawat salita ay tila may kasamang banta. Sayang ang esperanza. Maganda sana ang lupa kung hindi lang ito hawak ng isang taong puno ng galit. Ang galit ko ang nagpapatakbo sa makinang dudurog sa Imperial Cocoa ngayong araw, Antonio. Diretso kong sabi, enjoy your presentation. Sana lang ay totoo ang formula na ipapakita nyo. Nakita ko ang panandaliang paggalaw ng panga ni Antonio. Alam kong tinamaan ko ang kanyang kaba. Nagsimula ang main event. Ang entablado ay napapalibutan ng mga international judges at mga bilyonaryong investors. Unang tinawag ang Imperial Cocoa. Umakyat si Clarice Bitbit, ang isang gintong platito na may lamang mga chocolate truffles. Nagsimulang tikman ng mga hurado ang tsokolate. Nakita ko ang paghanga sa kanilang mga mukha. Ang formula ng aking ama, ang bersyon na ninakaw nila mula sa vault ni Joao Miguel, ay talagang katangi-tangi. Ramdam ko ang kaba ng aking assistant sa tabi ko, ngunit nanatili akong tahimik. Miss Beatrice, iyan ang formula ng tatay niyo, ninakaw nila. Bulong ng aking assistant, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hayaan mo sila, bulong ko pabalik. Panoorin mo ang susunod na mangyayari. Matapos ang presentation ni Clarice, ako na ang tinawag. Umakyat ako sa entablado ng walang anumang props, kundi isang simpleng itim na kahon. Ang lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Ang katahimikan sa loob ng hall ay tila ba isang hiningang pinipigil. Ang tsokolate ay hindi lang tungkol sa tamis. Simula ko habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Ito ay tungkol sa katotohanan.
Ipinapakilala ko ang Esperanza Black. It is the evolution of my father's work. Ibinigay ko ang mga samples sa mga hurado. Habang tinitikman nila ito, napansin ko ang pagbabago sa kanilang mga mukha. Hindi lang ito paghanga, ito ay pagkagulat. Ang Esperanza Black ay may sangkap na hindi nila inaasahan, isang kakaibang pait na sa huli ay nagiging matamis na parang pulot. Wait, this taste. It's similar to Imperial's but deeper, more authentic, wika ng isa sa mga lead judges mula sa Switzerland. Ngumiti ako at tumingin kay Clarice na ngayon ay nakatayo sa gilid, ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla. Ang formula na ipinakita ng Imperial Cocoa ay ang lumang version. Paliwanag ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Isang version na may depekto. Sa loob ng 30 minuto, ang sinumang kumain ng tsokolating iyon ay makakaranas ng isang kakaibang reaction, isang asul na mantsa sa dila, dahil sa oxidation ng hindi balanseng chemical na ginamit nila para madaliin ang fermentation. Parang isang bomba na sumabog ang aking sinabi. Sabay-sabay na kinuha ng mga hurado ang kanilang mga salamin at tiningnan ng isa't isa. Ang kanilang mga dila, gaya ng hinala ko, ay nagsisimula ng magkaroon ng kulay asul. Ang bulungan sa hall ay naging isang malakas na ingay ng pagkadismaya at galit. Ang Imperial Cocoa, ang higanteng kumpanya ni Antonio Valderrama, ay nagmukhang amateur sa harap ng buong mundo. "Yusi, nabutahe mo kami." Sigaw ni Clarice, hindi na niya napigilan ang sarili, at sumugod siya sa gitna ng entablado, nakalimutan ang lahat ng kanyang class at pagiging fragile. "You switched the samples." "Hindi ko kailangang iswitch ang anuman, Clarice," malamig kong sabi habang dahan-dahang bumababa sa entablado. "Ang ninakaw nyo ay ang bait formula. Iyon ang ginawa ng tatay ko para sa mga magnanakaw na tulad nyo. Ang totoong formula ay nasa puso ng Esperanza at hinding-hindi nyo iyon makukuha." Nakita ko si Antonio Valderrama na mabilis na tumayo at lumabas ng hall. Ang kanyang reputasyon ay nadurog sa loob lamang ng isang oras. Iniwan niyang mag-isa si Clarice, na ngayon ay pinapalibutan na ng mga security at ng mga galit na hurado. Paglabas ko ng convention center, ang gabi sa Singapore ay nagniningning. Ang lamig ng hangin ay tila isang marahang haplos ng tagumpay. Ngunit habang papunta ako sa aking sasakyan, isang lalaking nakasuot ng suit ang lumapit sa akin. Hindi siya si Joao, hindi rin siya tauhan ni Antonio. "Miss Beatrice, may nagpapabigay po nito." Wika niya sabay abot ng isang maliit na recorder. Pinindot ko ang play. Ang boses na narinig ko ay boses ng aking ama na itala ilang araw bago siya mamatay. "Beatrice, anak. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang katotohanan. Pero mag-ingat ka. Si Antonio ay hindi ang dulo ng kadena. Ang kumpanyang tumutulong sa iyo ngayon, si Don Teodoro, siya ang tunay na nag-utos na itumba ako." Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang taong akala ko ay aking tagapagligtas, ang taong nagbigay sa akin ng puhunan para makabangon, ay siya palang pumatay sa aking ama. Ang tsokolating kinakain ko ay biglang naging lasang abo sa aking bibig. Tatpuhi, ang pinakamasakit na uri ng kataksilan ay hindi nanggagaling sa iyong kaaway, kundi sa taong humawak sa iyong kamay nung akala mo ay wala ka ng matatakbuhan. Ang bawat tulong na ibinigay ni Don Teodoro ay hindi pala isang hagdan patungo sa tagumpay, kundi isang tanikala na dahan-dahang pumupuluot sa aking leeg. Ngunit kung akala niya ay isa lamang akong utang na loob na madaling manipulahin, nagkakamali siya. Ang bawat barya na ipinuhunan niya ay gagamitin ko para bilhin ang sarili niyang kabaong. Nakatitig ako sa maliliit na butil ng ulan na dumadaloy sa bintana ng aking hotel room sa Singapore. Ang recorder sa aking kamay ay tila nagbabaga sa init. Paulit-ulit na umuukit sa aking utak ang boses ng aking ama, ang babala tungkol kay Don Teodoro. Ang taong itinuring kong tagapagligtas, ang taong nagbigay sa akin ng puhunan matapos akong iwan sa altar, ay siya palang utak sa likod ng pagkawala ng tanging lalaking nagmahal sa akin ng tunay. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagbasag ng gamit. Sa halip, dahan-dahan kong inubos ang natitirang Esperanza Black sa aking tasa. Ang pait nito ay nagsilbing panggising sa aking natutulog na puot. Biglang tumunog ang aking telepono. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ni Don Teodoro. Ang boses ng telepono sa gitna ng katahimikan ay parang isang babala. "Beatrice Hija, congratulations, balitang-balita rito sa Pilipinas. Ang pagkapanalo mo sa Expo.
Sinasabi ko na nga ba tama ang desisyon kong magtiwala sa iyo? Ang boses ni Don Teodoro ay puno ng kagalakan, isang uri ng tuwa na dati ay nagpagaan sa aking loob. Ngunit ngayon ay nagpapatayo ng aking balahibo. Salamat, Don Teodoro. Hindi ko mararating ito kung wala ang tulong nyo, sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ng panginginig, isang perpektong maskara ng pasasalamat. I'm so proud of you. Pagbalik mo may inihanda akong selebrasyon. At pag-uusapan na rin natin ang paglipat ng kabuuan ng formula sa ating joint holding company. You know, for security purposes, dagdag niya. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang puhunan ng suporta, ang pagtulong sa akin laban kay Joao Miguel, lahat ng iyon ay para lamang makuha ang tiwala ko at sa huli ang formula ng aking ama. Ginamit niya ang aking galit para sirain ang mga Valderrama, para siya na lang ang tanging higanting natitira. Of course, Don Teodoro, I'm looking forward to it. Magkikita tayo sa pagbalik ko, sabi ko bago ibaba ang telepono. Agad kong tinawagan ang aking head of security sa Pilipinas. I want a full audit of all the funds Don Teodoro infused into the company. Huwag mong gagamitin ang aming internal servers. I use an offshore firm. And I want to know who really handled my father's accident investigation 5 years ago. Miss Beatrice, may problema po ba na? Tanong niya. Walang problema, sinisimulan ko lang linisin ang mga dumi sa paligid. Malamig kong sagot. Pagkalipas ng ilang oras, habang nag-aayos ako ng gamit para sa aking flight pabalik ng Manila, isang katok sa pinto ang bumasag sa aking konsentrasyon. Sa pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang lalaking nakasuot ng suit, ang kanang kamay ni Don Teodoro na si Marcos. Miss Beatrice, pinapunta ako ni Don Teodoro para samahan kayo sa airport. Sabi niya, delikado raw ang panahon ngayon, lalo na't marami kayong kaaway na nagagalit, wika ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi sa itim na box na naglalaman ng original na formula sa ibabaw ng aking kama. Naramdaman ko ang tension sa hangin. Hindi ito protection. Ito ay surveillance. Isang uri ng pagkulong na nakabalot sa serbisyo. Ang aga mo yata, Marcos, 2 hours pa bago ang flight ko, sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa aking bag. Gusto lang po ni Don Teodoro na makasiguro, sagot niya habang humahakbang papasok sa loob ng silid nang walang pahintulot. Ang tunog ng kanyang sapatos sa carpet ay tila isang babala ng panganib. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na nag-send ng isang encrypted email sa aking abogado. Isang utang na loob na hindi nabayaran ang magiging mitsa ng kanyang pagbagsak. Kung gusto ni Don Teodoro ng giyera, ibibigay ko sa kanya ang isang laban na hindi niya malilimutan. Marcos, bago tayo umalis, tikman mo muna itong bagong batch ng Esperanza. Sabi ko habang iniabot sa kanya ang isang piraso ng chocolate. Espesyal ito. Ginawa ko ito para sa mga taong tapat. Nag-aalinlangan siyang kumuha, ngunit dahil sa aking matikas na pagkakatayo, hindi siya nakatanggi. Habang kinakagat niya ang chocolate, tumingin ako sa orasan. Sa loob ng 10 minuto, ang security protocol ng hotel ay magla-lockdown dahil sa isang report ng nawawalang kagamitan. Masarap po, Miss Beatrice. Pero kailangan na nating umalis, sabi ni Marcos, ngunit bigla siyang napahawak sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay namula at nagsimula siyang humingal. Huwag kang mag-alala, Marcos. Hindi iyan lason. Isang malakas na dose lang iyan ng allergen na alam kong nakalagay sa medical file mo. 10 minutes of discomfort enough for me to leave this room through the service elevator. Bulong ko sa kanyang tenga habang dahan-dahan kong kinukuha ang aking bag at ang formula. You, Beatrice, nautal niyang sabi habang dahan-dahang bumabagsak sa sofa. Tell Don Teodoro ang pait ng Esperanza ay hindi para sa akin. Para ito sa mga taong pumatay sa tatay ko. Sabi ko bago tuluyang lumabas ng silid. Ngunit pagdating ko sa lobby ng hotel, ang aking puso ay tila tumigil. Nakatayo sa gitna ng maraming tao, nakasuot ng sunglasses at nakangiti ng mapangapi ay walang iba kundi si Joao Miguel. Pero wala na siya sa kulungan. Nakasuot siya ng uniforme ng isang flight marshal. Going somewhere, Beatrice, sabi niya. Ang boses ay puno ng tagumpay. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Si Don Teodoro ang naglabas sa akin. At ngayon ako ang maghahatid sa iyo sa kumpanyang kinalalagyan mo. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang taong pinakakinasusuklaman ko ay naging aso na ngayon ng taong pinagkakatiwalaan ko. Ang Singapore na akala ko ay entablado ng aking tagumpay ay naging isang dambuhalang bitag. Sa huli, ang bawat barya na ipinuhunan mo
ay magiging pako sa iyong sariling kabaong. Akala mo ay nabili mo ang aking katapatan, ngunit ang totoo ay binigyan mo lang ako ng sapat na yaman upang mas mabilis mong mahukay ang iyong sariling libingan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating ng mabilis, ngunit kapag ito ay humataw, ito ay kasing pait ng lason at kasing lamig ng kamatayan. Ibigay mo sa akin ang box, Beatrice, bago pa lumala ang lahat. Don't make this harder for yourself. Ang tinig ni Joao Miguel ay puno ng pagmamalaki, tila ba ang pagsusuot niya ng unipormeng ibinigay ng kanyang bagong amo ay nagbalik ng kanyang nawalang dangal. Nakatayo siya sa gitna ng lobby ng hotel, hinarangan ang aking daan, habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang lumingon. Ang bawat sulyap ng mga turista ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa puot na pilit kong ikinukulong. Ang hirap sa iyo, Joao, kahit kailan, ay hindi mo natutunan kung paano tumayo sa sarili mong mga paa. Ang boses ko ay kalmado, isang uri ng lamig na tila nagpapababa ng temperatura sa buong paligid. Mula kay Clarice ngayon naman ay kay Don Teodoro. Palipat-lipat ka lang ng amo pero ang amoy ng pagiging taksil ay hindi mo pa rin maalis sa balat mo. You have no idea who you're dealing with, Beatrice. Si Don Teodoro ang may hawak ng lahat. Lumapit siya sa akin, ang kanyang hininga ay amoy kape at sigarilyo, isang kombinasyong nakakasuka. Inutusan niya akong dalhin ka sa kanya. If you cooperate, maybe he'll let you keep a small piece of your precious hacienda. If not, well, alam mo naman ang nangyari sa tatay mo, di ba? Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso sa aking lalamunan. Ang pagbanggit niya sa aking ama ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa bawat hibla ng aking galit. Ngunit sa halip na sumigaw o manampal, dahan-dahan kong inayos ang aking pagkakahawak sa metal na box. Isang hakbang pa, Joao Miguel, at tinitiyak ko sa iyo na ang huling makikita mo bago ka mabulok sa bilangguan ay ang aking ngiti. Bulong ko sapat lang para siya ang makarinig. Mabilis niyang sinubukang agawin ang box mula sa aking kamay. Ang tunog ng aming pagbubuno, ang pagkiskis ng kanyang magaspang na palad sa aking balat, ay tila isang maruming haplos na gusto kong burahin. Ngunit bago pa niya ito makuha, binitawan ko ang box. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong lobby na nakakuha ng atensyon ng hotel security. Security, ang lalaking ito ay tinatangkang nakawin ng aking gamit. Sigaw ko sa Ingles, ang aking boses ay puno ng pait at takot na sadyang inarte para sa mga nanonood. Agad na lumapit ang mga security guards ng hotel. Naguluhan si Joao, sinubukan niyang ipakita ang kanyang badge bilang flight marshal, ngunit mabilis kong inunahan ang kanyang paliwanag. He's not a marshal. He's an imposter. Tinitingnan niya ang bag ko kanina pa sa elevator. Pagpapatuloy ko, habang mabilis kong kinukuha ang box mula sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, habang pinipigilan ng security si Joao, mabilis akong naglakad patungo sa naghihintay na sasakyan sa labas. Ngunit sa aking pag-upo sa loob ng taxi, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Pinindot ko ang screen. Ang bumungad sa akin ay ang mukha ni Don Teodoro, nakaupo sa kanyang opisina sa Manila, at sa likod niya ay makikita ang mga pamilyar na puno ng kakao ng Hacienda Esperanza. Ngunit hindi lang iyon ang nakita ko. Sa gitna ng taniman nakatali sa isang puno at duguan ay ang aking head of security na si Mang Nano. Magandang gabi, Beatrice. Ang boses ni Don Teodoro ay malambing, ngunit may dalang kamatayan. I hope you enjoyed your little show in Singapore, pero alam mo ang mga palabas ay laging may katapusan. Isang maling galaw mo, isang segundong pagkaantala sa pagpapadala ng formula, at ang susunod na susunugin ko sa hacienda ay hindi lang bodega, kundi ang mga taong mahal mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang Singapore na akala ko ay aking tagumpay ay isa palang malaking diversion. Habang abala ako sa pakikipaglaban sa mga Valderrama, dahan-dahang kinukuha ni Don Teodoro ang lahat ng mahahalaga sa akin sa Pilipinas. Ano ang gusto mo, Eha? Tanong ko, ang aking boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa matinding galit. Simple lang, Hija, ang formula at ang iyong pirma para ilipat ang titulo ng buong hacienda sa pangalan ko. Mayroon kang 12 oras.
Kung hindi ang chocolate na gagawin mo sa susunod, ay magkakaroon ng lasa ng dugo ni Mang Nano. Pinatay niya ang tawag. Tumingin ako sa labas ng bintana ng taxi. Ang mga ilaw ng Singapore ay tila naging mga matatalas na kuko na gustong dumurog sa akin. Ang 12 oras na ibinigay niya ay ang natitirang sandali ng aking kalayaan. Binuksan ko ang metal na box. Sa loob nito sa ilalim ng mga butil ng kakao ay may isang maliit na vial ng likidong kulay ube. Ang life's breath ng aking ama. Ito ang huling piraso ng formula na hindi kailanman nalaman ni Antonio Valderrama o ni Don Teodoro. Dahan-dahan kong inilabas ang aking laptop. Kung gusto ni Don Teodoro ng yera, ibibigay ko sa kanya ang isang pagsabog na hindi niya inasahan. Hindi ko ibibigay ang formula. Sisirain ko ito. At kasama nito sisirain ko ang bawat institusyong sumusuporta sa kanya. Sa airport, utos ko sa driver. At pakibilisan, may kailangan akong tapusing negosyo sa Manila. Habang bumubilis ang takbo ng sasakyan, isang bagong notification ang lumitaw sa aking screen. Isang live news update mula sa Pilipinas. Isang malaking pagsabog ang naganap sa main processing plant ng Imperial Cocoa. Ang may-ari na si Antonio Valderrama ay nawawala habang ang kanyang anak na si Clarice ay isinugod sa ospital dahil sa tama ng bala. Napatitig ako sa screen. Hindi ako ang gumawa niyon. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganong klaseng bawlok? Isang mensahe ang pumasok sa aking private chat. Beatrice, ang kalaban ng iyong kalaban ay hindi mo kaibigan. Ngunit sa gabing ito, pareho tayo ng gustong makitang bumagsak. Magkita tayo sa hasyenda. A. Sino si A? At bakit tila mas lumalalim ang hukay na aking kinasusuotan? Ang bawat pintig ng makina ng eroplano ay tila isang tambol na nagbabadya ng aking huling pakikipagtunggali. Sa loob ng ilang oras na pananatili ko sa himpapawid, hindi ako pumikit. Ang vial na kulay ube na nasa aking palad ay ang tanging alaala ng katotohanan, isang katotohanang dinilig ng dugo ng aking ama. Akala ni Don Teodoro ay matatalo niya ako sa pamamagitan ng takot, ngunit hindi niya alam na ang takot ay isang sangkap lamang na nagpapatapang sa timpla ng aking paghihiganti. Paglapag ko sa Manila, ang init ng lungsod ay sumalubong sa akin na parang isang hininga ng apoy. Ngunit sa loob ng aking dibdib, tanging yelo ang namamayani. 2 lalaking nakasuot ng itim na terno ang agad na lumapit sa akin sa arrival gate. Hindi na sila nagpakilala. Alam ko na kung kanino silang aso. Miss Beatrice, naghihintay na si Don Teodoro sa hasyenda. Wika ng isa sa kanila habang pilit na kinukuha ang aking bitbit na bag. Huwag mong hawakan ang gamit ko kung gusto mo pang makita ang bukas. Ang boses ko ay kalmado ngunit may talim na nagpahinto sa kanyang kamay. Maglalakad ako ng kusa. Alam ko ang daan papunta sa sarili kong tahanan. Sa loob ng sasakyan patungo sa Laguna, pinanood ko ang paglipas ng mga pamilyar na tanawin. Ang bawat puno, ang bawat kalsada ay may bakas ng aking pagkabata. Ngunit ngayon ang lahat ng iyon ay tila naging isang dambuhalang bitag. Pagdating sa tarangkahan ng Hacienda Esperanza, nakita ko ang mga tauhan ni Don Teodoro na nagkalat sa bawat sulok. Ang aming dating tahimik na paraiso ay naging isang garrison. Sa gitna ng malawak na beranda ng aming lumang bahay, nakaupo si Don Teodoro, seryosong hinihigop ang mainit na tsokolate habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa tabi niya nakatayo si Joao Miguel na tila isang anino na nawalan na ng sariling liwanag. Nandito na ang ating bida, wika ni Don Teodoro habang dahan-dahang tumatayo. Beatrice Hija, ang ganda mo pa rin kahit sa gitna ng pagod. Nasaan ang formula? Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inilabas ang metal na box at ang vial na kulay ube. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa mga mata ni Don Teodoro. Ang bawat sentimetro ng kanyang mukha ay nagpakita ng tunay niyang anyo, isang halimaw na nagkukubli sa likod ng pilak na buhok at malambing na salita. Bago ang lahat, nasaan si Mang Nano? Tanong ko. Nagbigay ng senyas si Don Teodoro. Mula sa likod ng bahay, inilabas ng 2 tauhan si Mang Nano. Duguan ang kanyang mukha, hirap siyang maglakad. Ngunit nang magtama ang aming paningin, nakita ko ang apoy ng katatagan sa kanyang mga mata. Miss Beatrice, huwag mong ibigay sa kanya. Hirap na bulong ni Mang Nano bago siya muling pinatahimik ng isang malakas na tulak. Beatrice, ang oras ay lumilipas, paalala ni Don Teodoro habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Pirmahan mo ito, ibigay mo ang formula
at hahayaan ko kayong mabuhay. Isang simpleng palitan para sa isang lupang wala na namang halaga kung wala ang pangalan ko. Kinuha ko ang panulat. Tumingin ako kay Joao Miguel na hindi makatingin ng diretso sa akin. Wow, ito ba ang gusto mong buhay? Ang maging alipin ng taong pumatay sa tatay ko. Beatrice, tumigil ka na, pirmahan mo na lang para matapos na ito. Sigaw ni Joao, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot. Ngunit bago pa sumayad ang panulat sa papel, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang umaling awngaw mula sa labas ng tarangkahan. Ang tunog ng mga sapatos na mabilis na naglalakad sa semento ay tila isang hukbo na dumarating. Isang lalaking nakasuot ng simpleng maong at itim na jacket ang pumasok sa beranda. Siya ang lalaking nasa lumang litrato, ang misteryosong A. Ngunit hindi siya matanda gaya ng inaasahan ko. Siya ay nasa edad na 40, may matikas na tindig at mga matang tila nakakita na ng libu-libong giyera. Don Teodoro, mukhang nagkamali ka ng kalkulasyon, wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig, may kasamang awtoridad na tila nagpatahimik sa lahat ng tauhan sa paligid. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Sigaw ni Don Teodoro. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng pag-aalinlangan. Ang pangalan ko ay Adrian. Ang lalaking ipinakulong mo 10 taon na ang nakalilipas para manakaw ang unang bahagi ng formula. Sagot ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa akin. At ang lalaking nag-ingat sa katotohanan para sa sandaling ito. Inilabas ni Adrian ang isang recorder mula sa kanyang bulsa. Don Teodoro, habang abala ka sa pananakot kay Beatrice, ang lahat ng iyong illegal na transaksyon, ang pagpatay sa ama ni Beatrice at ang sabuatan mo sa mga Valderrama ay kasalukuyan nang ipinapalabas sa lahat ng news outlets sa bansa. Ang iyong mga bank accounts ay naka-freeze na rin habang nag-uusap tayo. Nanlaki ang mga mata ni Don Teodoro. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang secretary, ngunit walang sumasagot. Ang kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan, ay tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon sa loob lamang ng ilang minuto. Beatrice, akala mo ba ay mananalo ka? Galit na sigaw ni Don Teodoro habang binubunot ang isang baril mula sa kanyang terno. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat. Mabilis na itinulak ni Joao Miguel si Beatrice sa sahig sa eksaktong sandali, na ang tunog ng putok ng baril ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang sakit ng balisang sigaw ni Clarice, na biglang lumitaw mula sa dilim, ay humalo sa ingay. Naramdaman ko ang pagtalsik ng mainit na likido sa aking mukha, ngunit hindi ito galing sa akin. Si Joao Miguel ay dahan-dahang bumagsak sa aking harap. Ang kanyang uniforme ay mabilis na nababalot ng pula. Beatrice! Bulong ni Joao, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang dahan-dahang nawawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Don Teodoro na nagtatangkang tumakas, ngunit hinarangan siya ni Adrian. Ang bawat tauhan ni Don Teodoro ay nagsimula ng magsipag-alisan nang marinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papalapit sa hasyenda. Nakatayo ako sa gitna ng beranda, hawak ang vial na kulay ube. Tiningnan ko ang naghihingalong si Joao, ang galit na si Clarice na ngayon ay hinuhuli na ng mga pulis, at ang bagsak na si Don Teodoro. Ang katarungang matagal kong hinintay ay narito na, ngunit ang pait nito ay nananatili sa aking dila. Tapos na, Beatrice, wika ni Adrian habang inilalagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Ang esperanza ay malaya na. Ngunit sa aking paglingon sa mga puno ng kakao, nakita ko ang isang figura sa dilim, isang taong tila naghihintay pa rin. At ang vial na nasa aking kamay, bigla itong uminit at naramdaman ko ang isang mahinang pagyanig mula sa ilalim ng lupa. Ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas matamis na yugto, kung saan ang mga bakas ng pait ay nagsisilbing pataba sa lupang aking kinatatayuan. Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puno ng kakao ay tila isang banal na basbas, naguhugas sa dugo, at dumi na bumalot sa Hacienda Esperanza sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, habang pinapanood ko ang paglisan ng mga anino ng kahapon, alam ko sa aking sarili na ang babaeng iniwan sa altar ay pumanaw na, at ang isinilang ay isang reynang hindi na muling yuyuko sa sinuman. Beatrice, pakiusap, huwag mo akong iwan dito. Ang tinig ni Clarice ay gumaralgal, puno ng desperasyon, habang kinakaladkad siya ng mga pulis patungo sa naghihintay na sasakyan.
Wala na ang kanyang mamahaling terno, punit-punit na ang kanyang dignidad at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha sa pagkakataong ito mga luhang totoo dahil sa takot. Tumingin ako sa kanya hindi nang may puot, kundi nang may purong kawalan ng pakialam. Ang kulungan ay ang tanging lugar kung saan ang mga taong tulad mo ay malayang makakapag-isip sa kanilang mga kasalanan, Clarice. Enjoy your stay. Malamig kong sagot bago ko ibinaling ang aking tingin kay Don Teodoro. Ang matanda ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nakaposas, ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa kanyang paanan. Wala siyang masabi. Ang katahimikan niya ang pinakamatamis na musika sa aking pandinig. Ang bawat barya na kinuha niya sa aking ama ay babalik sa akin kasama ang tubo ng kanyang kahihiyan. Lumapit ako kay Joao Miguel na kasalukuyang inilalagay sa stretcher ng mga paramedics. Ang kanyang mukha ay maputla, ang dugo ay patuloy na bumabalot sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, hinawakan niya ang aking kamay. Beatrice, ang utang ko, bayad na. Hirap na bulong niya. Ang utang ay nabayaran na, Joao. Pero ang tiwala ay hindi na muling maibabalik. Mabuhay ka para harapin ang hatol ng batas, hindi dahil gusto kitang patawarin, kundi dahil gusto kong makita mong maging matagumpay ako nang wala ka sa tabi ko. Kinuha ko ang aking kamay mula sa kanya. Walang pag-aalinlangan, walang paglingon. Dahan-dahang lumapit sa akin si Adrian, ang lalaking naging susi sa aking huling tagumpay. Hawak niya ang vial na kulay ube na nalaglag ko kanina. Beatrice, ang vial na ito, hindi ito lason. Ito ang enzyme na nagpapabilis sa fermentation ng pinakamataas na uri ng kakao sa mundo. Ang iyong ama ay hindi lang gumawa ng tsokolate, gumawa siya ng buhay. Kinuha ko ang vial at dahan-dahan itong ibinuhos sa lupa, sa gitna mismo ng aming taniman. Ang lupa ay tila huminga ng malalim, ang amoy ng basang lupa, at matamis na kakao ay humalo sa hangin. Ang yanig na naramdaman ko kanina ay ang pagbukas ng mga lumang daluyan ng tubig na matagal nang barado, isang simbolo na ang hasyenda ay muling nagigising. Ano na ang plano mo ngayon, Beatrice? Tanong ni Adrian habang nakatingin sa malawak naming lupain. Itatayo ko ang Esperanza Global. Sagot ko ng may determination. Hindi na ako aasa sa mga investors na may nakatagong agenda. Ang lupang ito ang pawis ko at ang formula ng tatay ko ang magiging pundasyon ng isang imperyong hindi kayang buwagin ng kahit anong bagyo. Tumingin ako sa langit. Ang araw ay ganap ng sumikat. Ang bawat butil ng kakao sa paligid ay nagniningning na parang mga itim na diamante. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa isang masayang kasalan, kundi sa isang matagumpay na pagbangon. Ang aking kaligayahan ay hindi nanggaling sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal ko sa aking sarili at sa aking dangal. Beatrice, sigaw ni Mang Nano. Mula sa malayo nakangiti na siya, habang inaalalayan ng mga manggagawa. Ang mga punla nagsisimula na silang mamukadkad. Tumakbo ako patungo sa kanila, ang aking mga paa ay matatag na tumatapak sa lupang akin na muli. Ang pait ng nakaraan ay naging alaala na lamang, isang paalala na ang pinakamasarap na tsokolate ay dumadaan sa matinding init bago maging perpekto. Sa huli napatunayan ko na ang isang babaeng Filipina ay hindi kailangang maging martir. Maaari tayong masaktan, maaari tayong madapa, ngunit may kakayahan tayong bumangon na mas matalino, mas matapang, at mas maningning kaysa sa dati. Ang Esperanza ay hindi na lang basta pangalan ng isang lupa. Ito na ang aking bagong pagkatao. At para sa mga taong nagtangkang sumira sa akin, hayaan silang mabulok sa dilim ng kanilang sariling mga gawa, habang ako ay patuloy na magpapakitang gilas sa ilalim ng liwanag ng aking sariling tagumpay. 2 taon ang mabilis na lumipas. Na tila ba isang pikit mata lamang sa gitna ng dambuhalang pagbabagong naganap sa aking buhay. Nakatayo ako sa beranda ng aking bagong tayong opisina sa gitna ng Hacienda Esperanza. Ang hangin ay hindi na amoy abo o usok, kundi ang purong samyo ng bagong aning kakao na humahalo sa sariwang hangin ng Laguna. Ang bawat puno na dati ay tuyot at tila nawalan na ng pag-asa ay muling nagniningning ang mga dahon sa ilalim ng gintong sikat ng umaga. Ang Esperanza Global ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang nangungunang supplier ng gourmet chocolate sa buong Asia at Europa. Ngunit higit sa mga parangal at yaman, ang pinakamalaking tagumpay ko ay ang katahimikang nananahan sa aking dibdib.
Wala na ang puot na dati ay parang laso na kumakain sa aking pagkatao. Hindi dahil kinalimutan ko ang lahat, kundi dahil ang aking liwanag ay napakalakas na para mapansin pa ang kadiliman ng nakaraan. Miss Beatrice, handa na po ang helicopter para sa inyong meeting sa Switzerland, wika ni Adrian habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Hindi na siya ang misteryosong lalaking puno ng lihim. Siya na ang aking katuwang sa negosyo at ang taong nagturo sa akin na ang tiwala kapag ibinigay sa tamang tao ay isang puhunang walang katapusan ng balik. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng tapat. Walang halong takot, walang halong pag-aalinlangan. Salamat Adrian, maghahanda lang ako ng sandali, sagot ko. Bago ako umalis, dumaan ang aking paningin sa isang maliit na ulat sa aking mesa. Si Joao Miguel ay pinalabas na ng ospital ilang buwan na ang nakalilipas, ngunit siya ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na baryo sa probinsya, nagtatrabaho bilang isang hamak na kargador. Ang kanyang pangalan ay tuluyan nang nabura sa mundo ng mararangya. Si Clarice at Don Teodoro naman ay nananatili sa loob ng rehas, hinaharap ang habambuhay na sentensya para sa kanilang mga kasalanan. Nahanap ko na ba ang kapatawaran? Ang sagot ay simple. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging marupok noon. Pinatawad ko ang aking puso sa pagpili sa maling tao. Ngunit para sa kanila ang katarungan ang nagsilbing huling tuldok. Hindi ko kailangang magpatawad para maging malaya. Kailangan ko lang maging matagumpay hanggang sa maging isang malabo na lamang silang anino sa aking gunita. Sa aking paglalakad patungo sa helipad, naramdaman ko ang bigat ng vial na kulay ube na ginawa kong pendant ng aking kwintas. Paalala ito ng aking ama na ang pinakamasarap na tsokolate ay nangangailangan ng tamang panahon, tamang init at higit sa lahat ang tamang puso. Ang pait ay bahagi ng buhay, ngunit nasa sa atin kung hahayaan natin itong lumason sa atin o gagawin nating sangkap para sa isang obra maestra. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa nabuhay sila ng masaya habang buhay, na parang sa mga fairy tale. Nagtatapos ito sa isang babaeng Filipina na may hawak ng sariling timon, may sariling kaharian, at may sapat na lakas upang sabihing, ako ang gumawa ng aking tadhana. Ang tsokolate ng esperansa ay mananatiling maitim at matapang gaya ng aking pagkatao. At sa bawat kagat ng sinumang makakatikim nito, madarama nila ang lasa ng isang babaeng hindi sumuko, hindi naging martir, at mas piniling maging reyna sa gitna ng sariling bagyo. Ang pait ay tapos na, ngayon oras na para malasahan ang tunay na tamis ng aking kalayaan.